Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Okay, 6.6 billion kung di ako nagkakamali. Ulitin nga natin, magkano yun? Grabe, billion po pinag-uusapan, hindi milyon ha. Government projects, ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion. 6.6 billion mga kababayan. Billion. No, ang pinag-uusapan, hindi po milyon, billion kung tama po yung pagkakarinig ko. Grabe. Ang laking pera niyan mga tol. Billion ang pinag-uusapan. No, hindi po yan basta-bastang milyon lang, no? Pwede na yan maging pondo ng gobyerno natin. No, na certain na area. Diba? Kunyari, pwede natin yan 6.6 billion na yan, pwedeng ilagay sa isang area ng government. No? O isang ahensya ng gobyerno. Napakalaki na po niya, 6.6 billion na yan, mga tol. Diba? Ang laking pera niyan. Diba? Kung nai-award lang yung certain projects, no? Para sa pamilya ni Senator Bongo ba? Parang ganon. Napakalaking project po niyan, mga kababayan. At napakalaking pera po niyan. No, nung involved po dyan. Imagine ninyo yun. Na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. No? At eto na naman po tayo. Hello, check. Check mic 1, 2. Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan at ngayon pag-uusapan natin itong isang balita no, na ating nakalap mga kababayan. Okay? So, bukod po pala doon po sa kaso ng ating dating Pangulong Duterte, no, doon sa ICC mga tol, meron pa rin pala siyang kaso dito sa Pilipinas at take note mga kababayan, no, kasama po dito sa kaso na to si Senator Bongo. No? Si Senator Bongo, mga kababayan. Medyo nagulat lang ako, no, nung nakita ko tong balita na to. Dahil lang nagkaso po sa kanila, no, ay ito pong dating senator na si Trillanes, mga kababayan. No? Nagulat ako dito, no? At hindi natin ganong napansin itong balita na to. No? Sabi nga po dito sa Philstar News, mga kababayan, Trillanes naghain ng plunder. No? Grabe, pandarambong at graft laban kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Senator Bongo, mga kababayan. Grabe, nakakagulat to, no? Kung maalala natin, isa po sa nasampahan ng kasong plunder, mga kababayan, ay ang, kung di ako nagkakamali, no, ay ang dating Pangulong Estrada, no? Parang ganun, parang plunder case ata yung ginamit sa kanya para po siya ay ma-impeach, no? Kung di ako nagkakamali, no, sa kanyang kaso mga tol. Okay, so yan, no, kung di ako nagkakamali, plunder case po yung isinampa sa kanya, no, dahil nga di umano nakatanggap siya ng milyon-milyong pera, mga kababayan, mula po sa payola ng huweteng, no, parang yun, no, yung naisampang kaso dito sa dating Pangulong Joseph Estrada, kaya po siya ay na-impeach, mga kababayan. Ngayon, ganito po yan. No, kung itong si Senator Bongo ay nasampahan ng kasong plunder, no, netong ni Trillanes, mga kababayan, posible rin po ba, no, na ma-impeach itong si Senator Bongo? No, ito pong balita na to, mga kababayan, ay 9 months ago. So summer mga July or August, no, itong pagsasampa ng kaso na to ni Trillanes. Laban po dito kaya dating Pangulong Duterte at kay Senator Bongo, mga tol. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At syempre, no, lagi nating request, paki-like naman po ang ating video.
At shoutouts po ulit tayo sa mga followers natin dyan, sa mga subscribers natin, no? Shoutout sa inyo. Huwag nyo kalimutang mag-comment po dyan sa ibaba ng inyong mga opinion. At syempre, shoutouts din, no? Doon sa mga DDS po na nandiyan dyan, mga kababayan. Shoutout sa inyo. Comment lang kayo dyan sa baba. Nababasa ko yan. Huwag kayong mag-alala. Hindi nasisira araw ko sa inyo. Okay, so comment lang kayo dyan. Nababasa ko yan. Huwag kayong mag-alala, no? Fair tayo dito. Hindi ko kayo aawayin. Hayaan ko kayong ilabas, no? Ang inyong mga saloobin, ang inyong mga opinion. Pabayaan ko lang kayo dyan sa comment section. Bahala kayo dyan. Okay, so alamin na natin tong balita na to, mga tol, no? Mula sa Philstar News. Na ilalagay ko sa ibaba yung link, no? May mga balita rin sila. Try nyo rin i-subscribe, mga tol, mga babayan, yung kanilang channel, no? Para, syempre, makakuha rin kayo, no, ng mga balita dyan. Bukod nga po dyan sa mga sa Channel 5, sa News 5, sa GMA, ABS-CBN. Okay, so andito po yung Philstar News. Pwede nyo rin panoorin, no? Okay, so tara, let's go. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Okay, so ito po, 9 months ago po ito, mga tol, ha? Baka isipin nyo, bago to, latest, ha? Latest na ngayon nangyayari. 9 months ago po ito. No, pinag-uusapan lang natin dahil nakakagulat nga, no, na may plunder case pala. No, ito nga si dating Pangulong Duterte at si Senator Bongo, 'di ba? Nakakagulat 'to, ha. At kay Senator Bongo. Alamin natin kung magkano yung pera, no, na involved po dito sa plunder case na 'to. Kasi pag plunder may involved po na pera 'yan, mga tol, no. Ito ay tungkol. Okay, so bago pala ulitin natin, mga babayan. Bago natin pala panoorin itong video na to, kung alam nyo, may update na kayo dito sa plunder case na to, kung alam nyo man, no, doon sa mga DDS dyan, kung alam niyo, pa-comment nga sa ibaba kung na-dismiss na tong kaso na to. Okay, so tara. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Okay, 6.6 billion kung di ako nagkakamali. Ulitin nga natin, magkano yun? Grabe, billion po pinag-uusapan, hindi milyon, ha? Government projects, ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion. 6.6 billion, mga kababayan. Billion. No, ang pinag-uusapan, hindi po milyon, billion kung tama po yung pagkakarinig ko. Grabe. Ang laking pera niyan, mga tol. Billion ang pinag-uusapan. No, hindi po yan basta-bastang milyon lang, no? Pwede na yan maging pondo ng gobyerno natin. No, na certain na area. Diba, kunyari, pwede natin yan 6.6 billion na yan, pwedeng ilagay sa isang area ng government. No? O isang ahensya ng gobyerno. Dahil napakalaki na po niya, 6.6 billion na yan, mga tol. Diba? Ang laking pera niyan. Diba? Kung nai-award lang yung certain projects, no? Para sa pamilya ni Senator Bongo ba? Parang ganon. Eh ba, napakalaking project po niyan, mga kababayan. At napakalaking pera po niyan. No? Nung involved po dyan. Imagine ninyo yun. Na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Tatay at kapatid po ni Senator Bongo, doon po inaward, no, yung project na yon. Diba? Sabi natin project yan. Pero worth 6.6 billion ay napakalaking halaga po niyan, mga kababayan. Pwede na tayong bumili ng isang barko ng Philippine Coast Guard niyan. Oh? Pwede na tayong bumili ng tangke, pwede na tayong bumili ng eroplano niyan, na halaga na yan. Diba? Grabe, napakalaking halaga niyan, ha? Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Okay, so kung sinasabi niya dito na lahat ng elemento, so meron siyang basis. Okay, so si Senator Trillanes dito, may mga ebidensya siya kasi nagsampa siya ng kaso ng plunder, no? So may mga ebidensya siya. So bukod po doon sa kaso ni dating Pangulong Duterte o ni Tatay Digong, no, pasensya na kayo, nirerespeto ko kasi, no, yung dating presidente. Hindi po ako kagaya ng mga DDS dyan,
na walang respeto maging doon sa Pangulong Bongbong Marcos natin ngayon, no, halos sa laulain nila eh. Diba? Narinig nyo yung pagkaabanggit ko kanina, dating Pangulo, no, na Pangulong Duterte, dating Pangulong Joseph Estrada. Diba? So, respeto pa rin. No? Ang problema doon sa kabilang parlor, nagkakagulo na sila kasi wala silang respeto sa isa't isa. Diba? Napansin ninyo, nagkakawatak-watak na sila, nasisira na sila. Diba? Nagkakagulo sila. Samantalang, yung grupo, no, na senatorial group, no, ni Pangulong Bongbong Marcos, kahit nabawasan man yan, no, intact pa rin sila. 'Di ba? Hindi kagaya sa kabila, no, naglalabo-labo sila. 'Di ba? Watak-watak. 'Di ba? Parang tae-tae sa kalsada, gano'n. No, umami na nga si Robin Padilla eh, no, na kulang-kulang sila sa makinarya. Ewan ko lang, ito 6.6 billion, no. Alay natin. Sir, pwedeng malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo ng naibulsa mismo? Grabe, magkano yung naibulsa raw? No, grabe naman yung tanong na ito ng reporter, magkano daw yung naibulsa, no? Magkano nga kaya yung naibulsa? Grabe Money na presidente at senator. Magkano daw yung naibulsa ni presidente at senator, mga kababayan? Ulitin natin. Asa na ito? Sir, pwedeng malaman magkano po yung nabulsa? May actual amount po ba tayo ng naibulsa mismo ni na presidente at senator? Magkano daw yung naibulsa ni dating presidente at senator Bongo? Grabe Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo, na ang total nga ay 6.6 billion pesos. Sir, sorry. Grabe, ang daming project nun, mga kababayan. 190 plus na project. No? Yung pong hinarang di umano at nai-award nga, no, dun sa tatay at saka dun sa kapatid ni Senator Bongo. No, imagine ninyo yung nangyari na yun, mga tol, mga kababayan. No? Hinarang yung project na yun. So, napakalaking pera nun. At automatic, pag ikaw ay contractor, no, so kikita ka. So may kinita kayo, di ba? At sabi nga dito ni dating Senator Trillanes, no, na pagka kayo nakinabang, no, yung pamilya mo nakinabang, so automatic, no, pasok siya doon sa kaso na yun, na graft or plunder case na yan. Di ba? So medyo delikado sila dito, no? At ito dapat malaman to ng taong bayan, no, itong nangyari na to. 'Di ba? Karapatan din natin, no, na malaman, 'di ba? At karapatan nyo rin, no, na malaman nyo na meron palang ganito, no? Kung hindi nyo man 'to nabalitaan, dapat malaman nyo 'to, mga kababayan, no? Malaman natin, 'di ba? Ng sambayan ng Pilipino. So, hindi ko alam kung paano nila sasabihin na fake news 'to, mga kababayan, ha? Nasa balita, ano yun nandyan? GMA, ABS-CBN, UNTV, News 5. So, paano nyo sasabihin fake news yan? Diba? Hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 15 million ay yun yung dapat na naibulsa? Sobra-sobra ito, no? Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder, according sa Ombudsman, is 50 million. Okay, so 50 million lang daw yung threshold. Ibig sabihin, pagka meron kang 50 million, diba? So, pasok na yon sa plunder. Plunder case na yon. At kung 75 million, according naman doon sa website ng Supreme Court, lahat ito ay kumbaga pasok na pasok many times over. Hindi kailangan, sir, threshold na patunayan na 50 million at least yung naibulsa? At yun na yun. Yung 6.6 bawat cheque na na-receive nila, yun.
Diretso saan pa diretso 'yon? Diretso sa kanila 'yon, sa pamilya 'yon. Because brother and father yung contractor. Yes, kasi pagka beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ng consanguinity, no? So maliwanag po 'yan. Wala nang lusot dito. So pag yun nga yung sinasabi natin kanina, no, first degree, no, yung tatay kasi tsaka yung kapatid ang tumanggap ng cheque. 'Di ba? So parang kahit ba hindi sila kumita ng ganong amount, basta pumasok sa kanila yung project, antimano ba na may kaso silang plunder? Kaya hindi sa ombudsman. Bakit sa DOJ, hindi sa ombudsman? Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil unang-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na ipinile namin sa DPWH, DTI at sa COA, no? Tapos marami pa silang pwedeng makuha dito. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya, tsaka nung kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. So kung akuha ng project, no, yung kapatid at tatay ni Senator Bongo, mga tol, at yung company nila ay merong mga subcon, no, so parang sinasabi dito ni Senator Trillanes na yung pati yung mga subcon na yon, no, kasama doon sa kaso, no, kasama sila sa may imbestigahan or kasama sila sa makakasuhan, no, kasi parang naging accessories sila. Parang ganun ba yung mangyayari dito, mga tol? So mahirap palang ganyan, no, kunyari contractor ka, tapos kukuha ka ng project dun sa kapatid, tatay, no, na pagmamay-ari ng construction company, na meron ka mag-anak sa gobyerno, mga tol, at nakakuha kayo ng project sa gobyerno at ikaw ay subcon, posibleng pati ikaw madawit, no, kung sakaling sila ay makakasuhan ng plunder at graft. No, so delikado pala talaga tong kaso na to. So kailangan maging maingat yung mga subcon na yan, di ba? Ang problema diyan, kunyari, GenCon, tapos may subcon, tapos yung subcon, may subcon pa uli. So, damay-damay na yun hanggang sa baba. Diba? So, kawawa naman. Sir, sabi ni Senator Bongo sa isang text, sabi niya hindi na raw po bago itong accusation ninyo sa kanya. Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi 2007 pa nila ito ginagawa, no? 2007 hanggang 2018. Itong accumulated na nakuha namin na dokumento. At, so accumulated to, hindi siya isang bagsak. So, mahabang panahon, no, itong nangyari na to, mga tol, mga kababayan. So, hindi pa siya Pangulo, itong dating Pangulong Duterte, no, not until siguro kasi 2018. So, in 2016 hanggang 2018, no, sila na yung nakaupo sa posisyon. Diba? So, pasok na yun sa administrasyon ni Duterte. So, the rest, nung nasa Davao pa siguro sila. Parang ganun na nangyari dito. So, ibig sabihin sa Davao pa lang meron ng nangyayaring ganyan? Parang ganun ba? Yung sinasabi ni Senator Trillanes dito? Nung panahon na presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. Oh, grabe. Ang laki Doon sa tatay at kapatid pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. 4.5 billion, mga kababayan, ang napunta doon sa kapatid at tatay ni Senator Bongo. Wow, grabe, laking pera niyan, mga tol, At tayo, magugulat talaga tayo doon sa mga amounts, no? Ganong kalaki, no, yung kanilang nakukuha sa pera ng kaban ng bayan, no? Kaya napakahirap talagang mamili ng mga iboboto ngayon, eh. Diba? Sa totoo lang, no, parang wala na tayong makitang karapat-dapat na iboto. No, siguro dapat maging mas matalino pa tayo, no? I-background checking talaga lahat. Diba? Kaya lang yung mga ganitong issue, ngayon lang lumalabas, eh. Ngayon lang natin nalalaman, eh, diba? No, tatakbo sila. Hindi natin alam yung background nila, nanalo sila dahil inendorso sila ng tumatakbong presidente,
'di ba? O kakilala sila nung tumatakbong nung presidente ngayon, 'di ba? Si endorso sila, 'di ba? Tapos may mga backgrounds pa lang ganyan dati pa. 'Di ba? So may medyo nasya-shock tayo, no, doon sa mga nangyayari na 'yan. So plunder po ito, no? Yung iba gumagamit pa sila ng mga dummy, pero ito lantaran, ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongbong. Sir, sino ang involved sa paggagawa ng contract? LGU ba o si mismong president ang naggawad ng contract? Ang presidente ang nag-allocate ng additional funds sa Davao Region at sila ang kumorner doon sa ground. So yun ang very definition ng plunder. Pagka ginamit mo yung authority, position at influence mo para makinabang ka at ang iyong pamilya. So maliwanag na maliwanag ang mga elemento ng plunder dito sa kasong ito. Sir, confirm tatakbo po kayo 2025 nito? Grabe, no? Makikita natin mga tol, mga babayan, no, na ganong kalawak, no, yung naging kaso na to. No, ganong kalawak yung naging pera nila. Ganong kalaki yung naging pera nila, no? Kung totoo man, no, itong kaso na to. No, tignan natin mga babayan, baka sa comment section ay may nakasulat kung tapos na to or ano. Kaya lang puro 9 months ago oh. Tagal na pala, tagal mo na sa Senado, ngayon ka lang nag-report, galing mo, oh. Kailan lang din ba niya nalaman yan, no? May nag-comment kasi dito, tagal na pala, tagal mo na sa Senado, ngayon ka lang nag-report, galing mo. Aba, syempre, no, nag-iimbestiga pa yan, hindi naman basta-basta yan na malalaman mo na ganyan. Or may medyo late part na, no, nalalaman nila na may ganon, nag-imbestiga sila. So, late na talaga no nakakapag-sampa ng kaso. Not kagaya nung kaya dating Pangulong Joseph Estrada, 'di ba? Talagang nung nakaupo siya, saglit na saglit lang siya, no, pinatalsik siya, kinasuhan ng plunder. Actually, ganyan yung plano nila sa ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Yung patalsikin agad sa posisyon, 'di ba? Bilang pangulo. Tapos sila yung makakaupo. So, para maging mahawakan siguro nila, parang ganun. Actually yan lang naman yung nakikita ko, no, parang nakita ko lang na ganyan na posibleng mangyari, no, yung ganung senaryo na kung saan patatalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos ngayon para sila yung maupo. Mas mahaba yung termino nila, no, kasi kung kalahati ng taon or 3 years napatalsik nila ang Pangulong Bongbong Marcos. So that's 3 years plus 6 years kung tatakbo siyang presidente, no, itong Vice President Sara Duterte. So may 9 years sila. Diba? So mahabang panahon nila mahahawakan ng Pilipinas. Diba? So kayo, pabor ba kayo doon? Sang-ayon ba kayo dyan? O kayo ba ay na-shock din dito sa balita na to, mga kababayan? I-comment ka sa ibaba ang yung mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? So yan, muli kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito ang inyong Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.